Nagkabalasan na nga mga kabayan at nagsubmit na ng kanilang courtesy resignation itong mga cabinet members, cabinet heads. Pero siyempre may ro na mga prerogative or discretion ang Pangulo kung sinong i-retain at na-retain niya yung kanilang mga economic heads, Sinarecto, Pangandaman, etc. etc. So marami pa rin ang hindi napapalitan, hindi pa rin alam natin kung mapapalitan si nag-courtesy resignation din itong Solgen, si Guevara. So hindi natin sure kung papalitan na siya. Ngayon ay ang punto rito ay sobrang kitang-kita ang pagbaba ng popularidad ni PBBM at ng gobyernong ito masyadong mababa. At nakita ngayon dyan sa eleksyon na yan na kung saan talagang kung tutusin tatlo lang sa kanyang kandidato nakapasok, kasi si Camille at si Amy naman kisara yan sa mga Duterte yan pero paano ba uli may ibabangon tong imahe ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Marcos? 3 taon na lang nalalabi para pagandahin ang Pilipinas sa kanyang pamumuno. Ang titingnan natin siyempre dyan ay yung ano ba yung malapit sa sikmura at sa pang-araw-araw na experience ng karaniwang mamamayan na katulad natin. Siyempre mahalaga sa atin yung pagkain, mga grocery, napakataas ng presyo niya, mga gasolina, tataas din, ano? Ano pa ba, yung tuition, anyway, may pre-tuition na yan sa at least state college. Kaya lang pag medyo mahina-hina ang ulo at hindi nakapasa sa entrance exam, hindi rin may enjoy yung libreng edukasyon na yan. But maganda na rin naman ang meron na ganyang free college education. At ano pa ba, kuryente ang taas, tubig ang taas, halos sa every now and then talagang tumataas. At pero sa tingin ko ay hindi naman ganun sobrang kahirap. Siguro yung mga bilihin, mahirap talagang ibabayan sa yung presyo ng gas kasi na-control yan ng international market, yung mga gasolina, medyo control yan, kaya medyo mahirap gawa ng paraan yan. Electricity ay madali naman kung talaga makikipag-cooperate yung Meralco at saka yung nagsusupply ng power talaga. Pero sa tingin ko ang isang kayang-kayang gawin ni PBBM dyan para maibangon ang imahe ng gobyerno at para tumaas uli ang rating at para mapaginhawa ang buhay ng mga Pilipino, ang isa dyan ay itong K-12. Kitang-kita naman ang resulta ng K-12. Dapat ibasura na itong K-12. Paano gagawin yan? Ay di-request niya sa lower house and si upper house, Senate. Basically, dito sa lower house, sa kanila mag-start dapat yan. Tanggalin na ang K-12 or i-modify, ibalik sa dati. I-repeal yung batas. Kasi napatunayan naman dyan sa nakaraang pag-aaral na 19 million plus ng mga estudyante ay functionally illiterate. In other words, since 2012 nag-start yung K-12, kaya nga K-12, 2012 nagsimula siguro, At saka meron tayong yun nga, grade 12 siguro, kaya K-12 ang tawag. Anyway, nagsimula yan 2012, but ilang taon na? Ngayon 2025, siya ay 13 taon na. At sa loob ng 13 taon, ay ganun pa rin nangyari. Hindi na improve Isipin mo yung 19 million students na nag-graduate ay functionally illiterate. Ano ba ibig sabihin noon? Yun nga, hindi maintindihan ang kanilang binabasa, lalo na ko English. Hindi lang maintindihan. Tapos yung basic math ay hirap na hirap din sila. Bakit nagkagano? Sa tingin natin ay dahil sobra yung isinusubo sa mga bata. Sobra din sa mga guro. Nakita ng mga bata ang tagal ng kanilang bubunuin bago sila makapag-college. Ngayon, pag nagtapos ka naman senior high school, hindi sigurado ang trabaho kasi ang mga employer, kahit po utusan mo yan na i-hire yung senior graduate, pipiliin pa rin yan ni college level at least. Kahit siguro ako employer, siyempre ang pipiliin ko yung may tunog ng college level kasi nakasalalay diyan ang pag-usbong o pag-unlad ng iyong kumpanya. Kaya mahirap ang kinakaharap natin mga senior graduate. So dapat ay ibahin na yung K-12. Pwedeng panatilihin yung pangalan na lang pero tanggalin yung huling 2 taon, yung grade 11 and grade 12. Alisin na yan, ibalik sa dati yung hanggang grade 6. Then first year high school, dire-diretso. Kung totoo hindi na kailangan meron tayong nursery, prep, kinder, 3 na yun halos requirement naman lahat yan kapag nag-aaral ka ng high school. So yan ang aking tingin. At sa tingin ko naman ako ay credible din naman magsalita tungkol diyan sa edukasyon sapagkat ako po ay dati rin naman public school teacher po ako from 1994 to 2004. Meron pa po akong experience sa private school, nagturo din po ako sa college. Kaya kahit pa paano meron po akong personal na experience sa edukasyon. So meron tayong kahit pa paano. So I think kung magagawa ni BBM na kumbisihin itong kanyang mambabatas
mga mambabatas natin na tanggalin ang K-12. Tanggalin na, ibalik sa dati. Kasi sa loob na 13 taon, hindi na-prove eh. Maraming matutuwang mga magulang, maraming matutuwang mga kabataan pag ibinalik natin sa dati. Sasabihin natin, competitive abroad. Hindi eh. Hindi naman po lahat mag-a-abroad. Hindi naman lahat ng graduate mag-a-abroad. Hindi naman lahat eh. So yun po ang dapat isa na tanggalin na, yun ang aking paniniwala, ibalik sa K-12. Yung pagmumura ng bilihin, gawan din ng paraan, medyo mahirap-hirap gawin yan, pero so far, yung kanilang pinapalaganap na 20 pesos per kilo na bigas, ay maganda simula yan. At saka nakita natin, pagkapanalo ni PBBM talaga naman nag-shoot up, nagtaasan talagang bilihin. At hindi na bumalik sa dati. Yun lang ang tutukan siguro muna, edukasyon, pagbaba ng mga basic goods, mga bilihin. At palagay ko naman ay gaganda ang pananaw ng majority ng mga Pilipino sa gobyernong ito kung magagawa yan, mga bagay na yan. 3 taon na lang yan, hopefully magawa yan ni PBBM. Hopefully mapasin tong ating vlog. Hopefully ay matanggal na yung K-12 na yan, na parusa yan sa mga magulang, parusa sa mga mag-aaral. Yan po ang totoo dyan. Yun lang nagbalangkas na yan, hindi siguro maamin na talagang maling-mali itong K-12. Hindi nila maamin, hindi nila matanggap sa kanilang sarili na sablay, palpak, kaput. Yun po ang nangyari sa K-12. Kaya ito po ay dapat nang alisin sa aking pananaw na ako po ay nagturo din naman sa public school from 1994 to 2004. Nagturo din tayo sa college afterwards. Minsan ay kasabay pa rin ang aking pagtuturo dyan sa high school. Yung aking pagsa-sideline sa college nung araw. Na nga ay mapapansin itong ating simpleng vlog na ito na para bumango. At para maging maganda ang experience ng mga mamamayan, maganda ang buhay ng mga mamamayan, isa sa dapat tanggalin niyang K-12. Pagbaba ng mga bilihin, mahirap gawin, pero dapat ay gawan din ng paraan. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance ng kanyang gabinete at mga pinuno ng iba't ibang ahensya.